Matinding kaaway po ni dating Pangulong Duterte, mga sangkay. Eto na, lumantad na. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga-subaybay po natin, sa lahat ng mga solid sangkay, magandang oras sa inyo saan man kayong dako naruroon. Bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na at ilang oras na lamang po mula ngayon, makarating na po natin ang 1.4 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mag-comment po kayo sa baba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala-kilala po tayo. Okay, eto mga sangkay, pag-usapan po natin. Eto na, lumantad na. Eto ngayon ay ibinalita mga sangkay. Itong si Matubato. Sa mga nakakakilala na ito mga sangkay, during the time of former President Duterte, isa po ito mga sangkay sa lumantad na nagpakilala na dati daw po siyang tuta ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga sangkay, tingnan po natin, ano ba? Nagpakita na ba itong taong to? Meron na ba siyang ipinahayag na mga malalalim na impormasyon? Kasi mga sangkay, ang kinakatakutan po ngayon nila Tatay Digong ay yung ICC po talaga. No? Ito po yung kumbaga nightmare ni former President Duterte. Yung kinakatakutan niya mga sangkay, itong ICC. Ngayon, ayon po sa report, sa special report ng New York Times, muling ibinahagi ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato kung paano siya nagpapatumba umano dati bilang miyembro ng death squad ito po ang tinatawag dati mga sangkay na DDS, Davao Death Squad, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. So yan po mga sangkay. Grabe, no? Wala po sa mukha, pero akalain yung mga sangkay. Sino ba naman mag-aakala na ito po yung trabaho ng taong ito mga sangkay nung panahon na si former President Duterte pa po ay mayor ng Davao. Noong 2016, mga sangkay, siniwalat niya po ito doon sa Senado. Kasi noon, mga sangkay, may mga agam-agam na parang kay PBBM din, no? Mga sangkay, may mga agam-agam po na aalisin sa pwesto si PRRD. Ngayon, mga sangkay, isa po ito siya sa mga naging highlight nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon dito, mga sangkay, aniya, hindi na niya maalala ang bilang ng mga pinatumba niya. Naghihintay siyang gawing testigo ng International Criminal Court or ICC sa investigasyon nito ukol sa posibleng crimes against humanity ni PRRD. Tungkol po dito sa AJK. Grabe no mga sangkay. Ang tindi. Hindi na po niya maalala ang bilang ng mga pinatumba ng taong ito. Ibig sabihin, ganun po siya katindi, mga sangkay. Hindi na po niya maalala eh. Ganun ba kadami, mga sangkay, yung mga pinatumba? Well, pwedeng sabihin natin na totoo ito. Pwedeng sabihin natin na hindi totoo. As long as wala pa pong judgment mula sa korte. Kaya nga lang, ayon po dito, mukhang hindi po ito titistigo sa local natin na korte.
kundi mga sangkay sa korte ng international. Ayan po, sa International Criminal Court. Doon siya magsasalita. Ayon sa ulat, 2 testigo na ang nasa abroad upang tumulong sa ICC. Naku po. Ano ba to? Ito na ba yung all-out war ng mga Marcos at Duterte ngayon? Mga sangkay, kaya tayo, neutral lang po tayo. Huwag tayo masyadong, magpa-apekto sa mga nangyayari pampolitika. Kasi itong mga sangkay, alam nyo, nag-aagawan lamang po yan sa pwesto. Ganyan po katindi ngayon ang dumi ng politika sa Pilipinas. No, dahil po sa kapangyarihan, kaya po nilang manira, kaya rin pong mangagaw ng pwesto. Ganyan po mga sangkay. At yung iba naman gusto manatili. 'Di ba? So, ganito umikot yung politika sa ating bansa kasi ang may problema, yung ating konstitusyon. Kung gusto po natin matapos itong malaking problema pampolitika, munta tayo sa transition to parliamentary system. Iyan po ang pinaka-best solution. Kahit mag-research po kayo sa Google, ang pinakamagandang sistema, pampolitika at sa pamahalaan mga sangkay, wala pong iba kundi itong parliamentary system. Pero ewan ko, kailan po nila pupursigihin yan, mga sangkay. After 100 years pa siguro, no? Ayaw po ng Senado, Sabi po dito, in my nightmares, I see the girls. And they are screaming. They were so young. So innocent. Hindi daw po nila deserve na sumakabilang buhay. Ayon po dito kay Matobato. Pero bakit niya ginawa? Kung totoo ito mga sangkay, no? Bakit nila ginawa? Bakit sila pumayag na gamitin sila? Kung totoo man ito mga isiniwalat ni Edgar Matobato. Grabe, no? Sabi dito mga sangkay, dati na siyang tumistigo sa pagdinig sa Senado noong 2016. Tungkol nga dito sa DDS na grupo doon po sa Davao. Noong Oktubre, inamin ni Duterte na binuon niya ito. Sabi po niya dito, for almost 24 years, nagpatumba daw po siya para kay PRRD. 24 years. 24 years. Grabe. Tagal na panahon, no? I will face what I did. But Duterte, he must be punished by the court and by God. Ayan na, mga sangkay. Alam niyo, matinding revelasyon ito. Pero, siyempre, kailangan pa rin po itong patunayan sa korte. Kung ito nga ba ay totoo, mga sangkay, kung ito nga ba ay talagang may katotohanan. Kasi pwedeng gawa-gawa lang din po ito. Pwede rin pong totoo, mga sangkay. As long as hindi pa po nagpapang-abot sa korte ito, mga sangkay, at hindi pa po ginigisa at wala pa pong tuldok, mananatili pong chismis ang lahat ng ito. Alam naman po natin tumakbo ang politika mga sangkay sa Pilipinas. Sabi po dito, ito may mga nag-comment, magbasa nga po tayo dito. Maraming salamat sa pagpatumba mo sa mga addict, pusher. At iba pa, dahil sa'yo maraming buhay ang naligtas. Saludo ako sa'yo, Mr. Matobato. Dahil sa'yo, maraming... ano daw? Bago mawala daw po si Tatay Digong, masasakote daw po muna. Hindi siya mukhang assassin, parang support lang siya or tank. Sabi ko nga mga sangkay, wala talaga sa mukha, no? Wala talaga sa mukha. Same sila ng statements nila Garma, Las Cañas at madami pang iba. So, well, alamin po natin, tignan po natin kung ano ang mangyayari, kung lalabas na po ito talaga, at kung sakaling maitutuloy itong ICC.
Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.